Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa fourth halving ni Bitcoin kung saan ay natapos na po. Naganap na po ngayon ang Bitcoin halving event kanina lamang po. Kaya yan, ang ika-apat na Bitcoin halving event na ito ay ito nga ba ang magdadala sa presyo ni Bitcoin para makapagbigay ng 500 times na kita or gain. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang sabi rito ay after much anticipation, Bitcoin finally completed its fourth halving in the early hours of April 20 GMT. Owing to the halving, mining rewards have now fallen to 3.12 BTC from 6.25 BTC. The once in a 4 years event, Bitcoin underwent its halving when the 840,000 block was added to Bitcoin's blockchain. Kaya ayan na nga. Yung inaabangan po ng lahat na malaking major event dito sa mundo ng cryptocurrency kung saan ay ang Bitcoin halving event ay naganap na po. Ayan, yan po ay naganap nitong ilang nakalipas lamang na minuto. Kaya ayan, nahati na po yung dahil dyan ay nahati na po yung rewards ng mga minero. Dati po ay yung kanilang reward ay 6.25 na BTC ay naging 3.12 na lamang po yung kanilang reward ngayon. Yan, ito po ay ang Bitcoin halving event po na ito ay nagaganap isang beses sa kada 4 na taon. Yan, nakaprogram po yan. Kaya wala pong makakapigil po dyan. Yan, magaganap at magaganap yan kahit may nagaganap na digmaan, kahit na may hindi maganda yung economy ng buong mundo ay magaganap at magaganap yan. Walang makakapigil dyan. Kaya, ayan, umabot na po ng 840,000 block ang nakompleto ni Bitcoin. Kaya, ayan, naganap na po ang halving event. At the time of writing, BTC was valued at $63,370, halving fallen by almost 2% in the last 6 hours alone. Kaya ayan po ang presyo ni Bitcoin. Check na lang po muna natin dito. Ayan, siya na nga ay naglalaro po sa sa presyong 63,945. Ayan. Pero at least nakikita po natin na nitong nakalipas na araw, nag-umpisa nung April 18 ay nagpapakita po siya ng sinyalis ng possible recovery. Kaya check na rin po ninyo, panuorin na rin po ninyo yung aking technical analysis kanina dito kay Bitcoin. Indicators pointed to bearish inclinations as the moving average was positioned well above the price candles. Kaya yan yung indicators daw dito. Yan ay bearish na rin po yung kanilang ipinapakita. Ayan yung moving average, ito po yan, yung kulay blue ay nagpapakita po yan na bearish ang kalagayan ngayon ni Bitcoin kasi nasa ilalim ito. Kung pag nandito po siya sa ibabaw ng yan, kulay blue na linya na ito or moving average na ito ay bullish naman yung kalagayan ni Bitcoin. At ngayon ay ito ay nasa ilalim kaya bearish. Kaya ganun din po yung ating Hall Sweet indicator dito. Ayan, bearish na rin yung signal natin dito. On the other hand, the CMF was well above zero, a sign of positive capital inflows. Ayan. Yung CMF naman po daw po niya ay ayan, nasa ibabaw po ng zero line. Ito po. Ayan, nagpapakita po yan ng may pumapasok na mga capital or pondo or funds dito kay Bitcoin. Kaya maganda pong signal yan. At posibleng ito na rin ay nagbibigay ng possible trend reversal. Katulad din po ng ating QQE mode indicator dito. Lumilit yung kanyang sukat kaya nagbibigay po yan ng possible trend reversal. Bitcoin becomes scarce here. Ayan, mas nagiging parang yung mas nagiging mahirap pumili ngayon ng Bitcoin sapagkat yan, nababawasan yung kanyang supply.
Bitcoin was envisaged as a deflationary currency. Simply put, its supply would diminish gradually with each halving until it reaches the hard cap of 21 million. Ayan, ganyan po. Deflationary po itong si Bitcoin. Unti-unti po siyang nagiging scarce or unti-unting nababawasan po yung kanyang supply dulot po ng nakaprogram sa kanya na Bitcoin halving event. Yan, patuloy po yan, magpapatuloy po yan sa kada 4 na taon ay magaganap ang Bitcoin halving event hanggang sa mabawasan ng mabawasan or umunti ng umunti yung kanyang supply hanggang sa ito ay umabot lamang sa supply na 21 million. Will the King Coin rally? Ayan, magrarally nga ba itong si Bitcoin dulot ng Bitcoin halving event na naganap kanina lamang? Market participants view halving as a bullish event as the King Coin has historically increased in value thereafter. Ayan, marami pong mga analyst or ang buong market participants, mga investors, yan ay naniniwala na itong si Bitcoin na itong Bitcoin halving event ay magdudulot po ng bullish event kay Bitcoin kung saan ay tataas po yung kanyang presyo pagkatapos ng kaganapan na ito. Indeed, the halving in July 2016 was followed by a 3 times rise in BTC's value over the next 12 months. Kaya yan, yung nagpapatunay po rito ay yung mga nakaraang performance ni Bitcoin sa mga nakalipas na Bitcoin halving event. Katulad na lamang po noong July 2016 kung saan ay pagkatapos po ng Bitcoin halving event na naganap sa taong ito ay nakaranas po ng 3 times na paglago ang presyo ni Bitcoin. Siyempre, hindi naman po kaagad-agad. Yan, dumaan po ang 12 buwan bago niya nakamit ang 3 times na paglago. Similarly, the last halving in May 2020 saw the King Coin explode by 500% in the following year as per AMB Crypto's analysis. Ayan, yung sumunod naman po na Bitcoin halving na naganap naman po noong May 2020 ay si Bitcoin naman po ay sumabog ng 500%. Pero nangyari naman po yan sa sunod nitong taon. Nung mga 2021 na. A lot depends on ETF demand. The demand for Bitcoin has skyrocketed following the listing of spot exchange-traded funds in the US earlier in the year. Ayan. Mas nauna po kasi, meron po kasing mas naunang major catalyst ang naganap sa taong ito. At yan po ay ang approval at saka or launching ng Bitcoin spot exchange traded fund. Kaya ito po yung nagdulot ng demand kay Bitcoin. Kaya umangat po siya. Ayan, umangat po siya sa mataas na presyo. This means that an average nearly $120 million in Bitcoin flows into these funds. Kaya yan, sa kada araw ay may pumapasok po na $120 million na pondo dito kay Bitcoin. Kaya yan po talaga yung nagkokos ng demand dito kay Bitcoin. At kung tumataas yung demand ay tumataas po yung market price ni Bitcoin. On the other hand, the number of new Bitcoins getting mined daily stood at an average of $50 million. AMB Crypto found using Glassnode's data. Kaya yan, yung daily naman po na namimina dito kay Bitcoin ay umaabot po sa $50 million. Yan na average. Ayon po yan sa datos ng Glassnode. Yan, pero syempre magkakaroon yan ng pagbabago kasi dulot po ng Bitcoin halving event. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.